Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Melvinito Deligo, Nantoy TV, Torres Edimar, at Paterno Ducay, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3521. Nagbago ang ekspresyon ni Commissioner Thompson. Ang bawat maimpluwensyang tao sa panahon ngayon ay dapat may madilim na kasaysayan sa likod nito. Ang mga bagay na iyon ay karaniwang hindi masyadong nagbabanta, ngunit tiyak na mapapahamak ang mga ito kung lubusang sinisiyasat ng isa ang bawat detalye. Nang makita ang hitsura sa mukha ni Nelson Torres, ang ekspresyon ni Commissioner Thompson ay napalitan ng takot. Gusto niyang sumuko at tingnan kung kaya niyang tubasan ang kanyang sarili. Pero sino ang nakakaalam na haantong ito sa ganito? Tapos na siya, hindi lang ang kanyang kinabukasan, pati ang kanyang kayamanan ay aagawin sa kanya. Binigyan ni Commissioner Thompson ng death glare si Ike Camino. Hindi niya aawayin si Harvey kung hindi dahil sa taong nasa harapan niya. Hindi siya haantong sa ganito. Lahat ng mayayamang babae ay napatakip ng bibig sa gulat. Hindi nila naisip na si Nelson at ang iba ay may kakayahang makitungo sa isang tulad ni Commissioner Thompson. Tinakpan ni Senior Miller ang kanyang namamagang mukha na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Napagtanto niya na wala na siyang pagkakataong maibalik ang kanyang pride sa buong buhay niya. Ginoong Torres, Director Torres, Deputy Chief Hardy, Chief Ballmer. Lahat tayo ay mga floodweller. Mas makakabuti para sa ating kinabukasan kung tayo ay magtutulungan. Hindi na maka-address si Ai at manood na lang. Kung tutuusin, siya at si Clyde Osborne ay magkakaroon ng malaking problema kung makuha ni Commissioner Thompson ang kanyang mga kamay. Siguradong sisisihin sila ng pamilya Torres. Kung mangyayari iyon, kailangang magbigay ng pahayag si Ai kay Clyde at sa mga Thompson. Kahit na siya ang pinuno ng Capital Gang, siya pa rin ay hahantong sa kakilakilabot. Bagamat na puno ng takot si Ai, wala siyang ibang magawa kundi ang humakbang. Kami ang may kasalanan sa nangyari ngayong gabi. Mga tanga kami. Kami ang pumunta para kay Sir York. Babawiin namin lahat ng sinabi namin dati. Handa rin kaming magbayad ng $1.5 milyong bilang kabayaran. Hinihiling ko lang kay Sir York at sa lahat na naririto na umatras at ilibing ang sama ng loob para kay Prince Osborne. Paano ang tunog na iyon? Gaya ng inaasahan sa isang gang leader. Alam na alam ni Ai kung kailan dapat ipakita ang kanyang lakas at kung kailan ibababa ang sarili. Kung tutuusin, sanay na siya sa mga ganitong taktika. May kakaibang ekspresyon sa mukha ang mayamang babae mula sa pangalawang klaseng pamilya. Marami silang nakitang bagay na humamon sa kanilang paghatol noong gabing iyon. Hindi niya akalain na ang Supremo at makapangyarihang pinuno ng Capital Gang ay talagang yuyuko sa iba. Bakas lang sa mukha niya ang pang-aalipusta habang nakatitig kay Harvey. Maging si Mr. Camino mismo ay naguguluhan sa puntong ito. Bakit hindi pinapagitnaan ng may bahay ang sitwasyon sa puntong ito? Akala ba niya nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya? Kung wala ang lahat ng mga kilalang tao na ito, nang walang pinapanatili siyang ligtas ni Rachel. Sa tingin ba niya ay makakamit niya ang isang bagay na tulad nito? Tiyak na nakaluhod na siya habang nasa pagitan ng kanyang mga binti ang buntot niya. Napakababa talaga ng tingin ng mayamang babae kay Harvey sa puntong iyon. Master Camino, tama ba? Mukha namang kalmado si Nelson habang mariin itong nagsasalita. Patawad. Walang sinuman sa atin ang pinapayagang maging mas mabuting tao dito ngayong gabi. Una ang batas. Walang ngiti ang mukha ni Nelson Torres. Isang pandidilat lang ang nakita sa kanya, na parabang kinakatawan niya ang mismong batas. Kung sasalungat ka sa pamilya Torres o sa akin, iiwan namin ito para kay Prince Osborne. Pero dahil inaway mo si Sir York, sinabi mo at ginawa mo ang mga bagay na hindi mo dapat hayaang marinig o makita ko. Hindi ko maaaring hayaan na mag-slide lang ito para sa katapatan at pagiging patas. Si Commissioner Thompson ay magbibitiw bukas. Siyempre, walang dapat ikatakot, maaari mong baliwalain ang katotohanan na magsasagawa ako ng masusing pagsisiyasat sa inyong lahat dito. Tuldok.
Namilog ang mga mata ni Commissioner Thompson sa gulat. Walang dapat ikatakot. Alam na alam niya ang mga bagay na ginagawa niya. Siguradong maghihirap siya kung siya ay iimbestigahan. Kung ikukumpara doon, mas gugustuhin niyang talikuran ang kanyang posisyon nang hindi ito pinagkakaabalahan. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, ang mukha ni Commissioner Thompson ay puno ng sakit at hindi mapigilan na galit. Gusto niyang umatake. Gusto niyang bugbugin ang lahat ng nakikita niya. Ngunit hindi siya maglakas loob na gawin ito. Kung gagawin niya, hindi siya mawawala sa kanyang posisyon ng ganoon lang. Baka mawalan din siya ng buhay sa proseso. Naningkit ang mga mata ni Ay Camino matapos makita ang tanawing iyon. Talaga bang hindi mo igagalang si Prinsipe Osborne ng ganito? Likas niyang tanong. Balak mo ba talaga siyang ipaglaban? Pilit niyang sinubukang tingnan si Commissioner Thompson. Nag-alinlangan si Commissioner Thompson bago tuluyang inilabas ang lahat. Master Torres, kahit na wala kang pakialam kay Prince Osborne, isipin mo man lang si Young Master Thompson mismo. Ako ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. Hindi ka ba natatakot na ipaghiganti ka niya? Magkakaroon ng matinding kahihinatnan kung magpapatuloy ito. Tumawa si Harvey York matapos marinig ang desperadong pagtatangka ni Ay at Commissioner Thompson na iligtas ang kanilang mga sariling balat. Young Master Thompson, si Hector Thompson ba ang pinag-uusapan mo, isa sa 4 na Young Masters ng Walls Inc. Natigilan si Commissioner Thompson, hindi niya inaasahan na makikilala ni Harvey si Hector. Tama iyan, siya yan, malamig niyang bulalas, ngumiti siya. Mabuti. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit wala siyang halaga sa akin. Nagpakita ng malamig na tingin sina Caden Ballmer at Rachel Hardy matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na ang Capital Gang ay kaaway na ngayon ng Axe Gang. Sigaw ni Caden pagkatapos humakbang pasulong. Ang sinumang kasangkot sa kanila ay ituring din na isang kaaway. Inaanunsyo ko na si Commissioner Thompson at ang Gang Capital ay ituring din na mga kaaway ng Lungmen Law Enforcement. Ang mga Lungmen na disipulo na may kaugnayan sa kanila ay parurusahan ng naaayon. Gusto kong makita kung paano ka makakaganti sa amin sa pagkakataong ito. Napangiti si Nelson matapos marinig ang mga salitang iyon. Dahil nandito tayo, puputulan ng pamilya Torres ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Commissioner Thompson at sa Capital Gang. Ang mga kasama nila ay mga kaaway din natin. Agad na nagdilim ang mga mukha ni Ay at Commissioner Thompson nang marinig ang mahinahon ngunit matatag na mga salita ng tatlo. Sila ay tiyak na magdusa. Hindi mahirap pakitunguhan si Caden Ballmer. Hindi rin tutol si Rachel Hardy. Ngunit sa pamilya Torres, malamang magiging maayos si Clyde Osborne. Ngunit tiyak na kailangang isuko ni Commissioner Thompson ang kanyang posisyon. Mawawasak din ng tuluyan ang pinuno ng Capital Gang na si Ay Camino. Siguradong magbabago ang structure ng Gang of Six. Wala sa kanilang dalawa ang makatanggap ng katotohanan iyon. Ngunit wala rin silang paraan para makatakas sa sitwasyon. Hindi mo ba sila kukumbansihin, Harvey York? Nagdedeklara ng all-out war ang mga magnates na ito dahil sa iyo. Ano sa tingin mo ang mapapala mo dito? Ang mayamang babae na sinipa sa tiyan ay hindi napigil ang magsalita. Puno ng pagkamuhi at pagkamuhi ang kanyang tingin habang nakatitig kay Harvey. Napakarami mong nakuha dito dahil sa babae mo. Hindi mo ba alam kung kailan titigil? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang mamamatay kapag ang mga taong ito ay maglalaban-laban? Ang Flutewell ay itatapon sa kaguluhan. Hindi ka lang nagtipid sa mga bagay-bagay, kundi nakatayo ka lang doon habang nanunood ng palabas. Pinapalala mo lang ang mga bagay-bagay. Huwag kalimutan. Si Commissioner Thompson ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Si Mr. Camino ay may suporta rin ng pamilyang Osborne. Inihayag na nila ang kanilang mga pagkakakilanlan sa pagkakataong ito. Itinuturing mo pa ba silang madaling target o ano? Kung talagang nag-away sila, ang isang maliit na fries na tulad mo ay hindi makakaayos nito kahit na mamatay ka ng 100 beses. Makinig ka sa akin. Alamin ang iyong mga limitasyon at huminto hanggat kaya mo.
Natural, gusto ng babae na lumabas si Harvey at mamag-aitan sa sitwasyon para makalabas ang lahat. Kung hindi, magkakaroon din siya ng isang kakilakilabot na buhay sa hinaharap. Higit sa lahat, kinasusuklaman niya ang mga taong mahilig magpakitang gilas tulad ng mga taong nakatayo sa harapan niya. Saan niya kinukuha ang lahat ng lakas ng loob niya? Di ba niya alam na laruan lang siya ng mga dignitaryo dito? Akala ba niya bahagi siya ng mga ito pagkatapos mapalad na maitago? At nagpapakita siya sa harap ng lahat dito. Anong biro? Bilang isang mayamang babae na may makapangyarihang background, hindi niya matanggap ang katotohanang tinatapakan siya ng isang may bahay. Agad na natauhan si Ai matapos marinig ang sinabi ng babae. Malamig niyang tinitigan si Harvey at napabulalas, tama. Ginawa mo ang lahat ng ito. Natural lang na harapin mo ito. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan ng isang todong digmaan sa Floatwell. Tumigil ka habang kaya mo pa. Itigil ang paggawa ng gulo para sa pamilya Torres, Longmen Law Enforcement, at sa Axe Gang. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Ai. Tila, hindi niya nais na labanan ang lahat ng mga taong iyon. Ngunit sa puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi ang sumulong. Kung makatakas siya dito baka pinatay na agad siya ni Clyde. Alam na alam ni Ai ang magiging reaksyon niya. Tiyak na hindi pakikitunguhan ni Clyde ang isang walang kakayahan na tulad niya. Kaya naman nagpasya siyang kalabanin si Harvey sa halip na si Nelson Torres at ang iba pa. Lubha siyang umaasa na makikipagkompromiso si Harvey. Tumigil ka hanggat kaya ko pa. May kakaibang ekspresyon sa mukha ni Harvey York. Di nagtagal, mahinahon niyang sinukat si Ai Camino, nagsisimula pa lang ang lahat. After involving this many people, I will feel bad if I end it now. Sabi mo, tama ka sa isang bagay. Hindi ako dapat gumagawa ng gulo para sa iba dito. Nilabas ni Harvey ang phone niya na may ngiti sa labi. Ako na lang ang haharap sa Capital Gang. Oh, may silbi pa ba para magpakitang gilas ka sa harap namin? Haharapin mo ba ang Capital Gang? May halaga ka ba? Nanunuya ang mayamang babae na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Kung wala ang pamilya Torres, Longmen Law Enforcement, at ang Axe Gang, paano ka pa makapagpapakitang gilas dito? Sa bibig mo, o sa maliit mong utak? Ano ang kaya mong gawin? Malamig ang tingin niya kay Harvey. Isang lalaking hindi kabilang sa nangungunang 10 pamilya o sa 5 nakatagong pamilya, isang lalaking hindi ko pa nakikita sa mga nangungunang grupo ng lipunan, ang nang-ahas na sumalungat sa Capital Gang. Anong biro? Si Ai, Commissioner Thompson, Senior Miller at ang iba pang mga dilag ay naka-cross arm na may nakakatawang mukha. Ano ang ibig sabihin nito? Maaari bang magpakita ng ganito ang isang may bahay sa panahon ngayon? Gusto niyang harapin ang Capital Gang. Tiyak na nagbibiro siya. Si Nelson Torres at ang iba ay likas na tumingin kay Harvey. Noong panahong iyon, alam na alam nila na hindi lang nambobola si Harvey. Sila, lalo na si Nelson, ay gustong makita kung sino ang sumusuporta kay Harvey. Kaya naman gusto niyang maramdaman ang kapangyarihan ni Harvey. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Nag-dial ng number si Harvey bago mahinahong nagsalita. Kung maaari mong sirain ang Capital Gang sa loob ng kalahating oras at mawala sa kanila ang lahat ng mayroon sila. Babawiin ko ang sinabi ko at ibabalik ko ang posisyon mo. Binaba ni Harvey ang tawag pagkatapos nito. Ang mga simpleng salitang iyon ay napuno ng kabuoang pangingibabaw. Laking gulat ng karamihan. Hindi nila matanggap ang katotohanang sinabi ni Harvey ang ganoong bagay. Ano ang pinaplano niya? Sinusubukan ba niyang salakayin ang Capital Gang o ano? Naging matamlay ang mga dilag. Akala nila mali lang ang narinig nila. Maya-maya pa, napuno ng pagdududa ang mga mukha nila. Kung wala ang pamilya Torres, Longmen Law Enforcement, at ang Axe Gang. Ano kayang gagawin ni Harvey? Anong biro? Di ba niya alam na may 3,000 tao sa Capital Gang? Kailangan niya ng libu-libong tao para magkaroon ng pagkakataong makipaglaban. Tumigil sa pangangarap. Walang muwang. Huminga ng malamig na tawa si Ai, na para bang hindi niya naalala ang mga sinabi ni Harvey. Gusto niyang sirain ang Capital Gang. Tiyak na nagbibiro siya.
Maaaring magawa ito ni Nelson at ng iba pa kung sinubukan nila ang kanilang makakaya. Ngunit nais ni Harvey na gawin ito sa isang tawag lamang sa telepono. Mangarap ka, naniniwala ang lahat na nambobola lang si Harvey sa puntong ito. Nagtaas ng dibdib ang mayamang babae habang malamig na tumatawa kay Harvey. Naiintindihan mo ba kung saan nakatira ang Safflower Fighter ng Capital Gang? Alam mo ba kung gaano karaming mga ari-arian at shareholder ang Capital Gang? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3525. Alam mo ba kung ilang branch ang Capital Gang sa Floatwell? Alam mo ba kung gaano karaming mga mandirigma ang mayroon sa bawat sangay na iyon? Wala ka pang naiintindihan na gustong sirain ang Capital Gang. Anong biro? Mangarap ka. Nagtawanan ang mga dilag. Masyado silang nag-enjoy sa show. Masyadong exciting ang lahat ng ito. Hindi nila inaasahan na makakita ng isang payaso sa harapan ng kanilang mga mata. Naglabas si Ay Camino ng mahaba at manipis na tabako bago ito sinindihan. Hanggat hindi kumikilos si Nelson Torres at ang iba pa, hindi siya matatakot. Biglang tumunog ang telepono ni Senior Miller. Natigilan siya saglit bago inilagay ang phone sa tabi ng tenga. The moment na may narinig siya sa kabilang side, agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Masama ang kutob ni Ay sa sitwasyon matapos niyang makita ang eksenang iyon. Anong nangyari? Likas na tanong ni Ay. Bam! Hindi makapaniwalang ibinagsak ni Senior Miller ang kanyang tuhod sa lupa. Masama ito, Mr. Camino. Ang 8 Heavenly Kings ay baldado lahat sa kanilang mga tahanan. Isinugod sila ngayon sa ospital. Ang 15 bank account natin na may dirty money ay natagpuan lahat. Ang bangko ay ganap na nag-freeze ng ating mga account. 13 bar, 6 na KTV, at 3 underground gambling den ay nakumpiska din. Ang ating punong tanggapan at ang ating 4 na pinakamalaking sangay ay ni-raid habang nagsasalita tayo dito. Malinaw na eksperto ang mga iyon. Ibinaba nila ang ating mga tauhan sa loob lang ng ilang minuto. Ang ating mga tao ay nahuli ng buhay, o sila ay agad na paralisado. Tapos na ang Capital Gang. Ano, si Ay at ang iba ay kinilig ng hindi sinasadya. Napuno sila ng kawalang paniwala. Nawalan ng boses ang mayamang babae habang napabulalas. Paano ito posible? Mabilis silang napalingon at gulat na napatitig kay Harvey. Walang mag-aakalang kaya talaga ni Harvey na sirain ang Capital Gang. Nagawa niya ang lahat ng ito sa isang iglap. Sino ang taong ito? Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking kapangyarihan? Vroom! Ilang minuto ang lumipas, bumungad sa harap ng Marshall Hall ang isang sasakyan na bukas ang ilaw. Isang dosenang inspector ang lumitaw kaagad pagkatapos. Ang nangungunang inspector ay magalang na sumasaludo kina Nelson at Ansel Torres bago nagpakita ng clearance. Kami ay mula sa Floatwell Police Station Law Enforcement Brigade. Malamig niyang bulalas. May mga tao na nagdala ng ebidensya sa amin, na nagpapatunay na naglalabas ka ng pera at nagbukas ng mga site ng ilegal na pagsusugal at nagdulot ng mga away at pagpatay. Natatakot akong sumama ka sa amin ngayon. Matamlay na sinulyapan ng matangkad at makapangyarihang si Ay ang laman ng papel. Nang inig ang kanyang katawan bago niya ibinagsak ang kanyang tabako. Agad siyang pinaligiran ng mga inspector bago siya inaresto. Ang pinuno ng Gang of Six ay nawala ng tuluyan. Tapos ka na, Mr. Camino. Kailangan mong pagbayaran ang iyong ginawa. Nakita ko na ang laman. Kapag napatunayang totoo ang lahat ng mga akusasyon mo, habang buhay kang makukulong. With a solemn expression, lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Ay. At saka, simula pa lang ito. Kung hindi alam ni Clyde Osborne kung kailan titigil. Wala rin akong pakialam sa pakikitungo sa kanya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ay nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Hindi magtatapos ang mga bagay sa ganito, Harvey. Bulalas niya. Hindi ka tugma kay Prince Osborne, kahit na ganito ka kapalihim. Sisiguraduhin niyang patay na kayo magpakailanman. Hihintayin kita sa likod ng mga rehas.
Sa gulat na titig ng mga manunood, 2 beses na sinampal si Ai sa mukha ng isa sa mga inspektor pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig. Agad naman siyang sinipa sa trunk ng sasakyan. Kinabukasan matapos makulong si Ai, si Clyde ay nagsasanay sa kanyang hardin gaya ng dati. Nang sa wakas ay natapos na siya, umupo siya sa ilalim ng balkonahe at hinintay ang kanyang kasambahay na dalhan siya ng almusal. Pinahahalagahan ni Clyde ang kanyang umaga ng higit pa sa anupaman. Naniniwala siyang hindi natutulog ang mga matagumpay na tao. Dapat sanayin ng gayong tao ang kanyang sarili sa umaga upang mapanatiling malakas ang katawan at kalmado ang isip. Gagamitin niya ang pinakamaikling oras para tapusin ang bawat gawain. Ang natitirang oras ay gagamitin sa kasiyahan. Nung dinadalhan na siya ng pagkain ng kanyang kasambahay, nagbabrowse siya sa kanyang laptop, paminsan-minsan at inaasikaso ang mga papeles na medyo urgent. Sa pagkakataong ito, mabilis na lumapit kay Clyde ang isang magandang sekretarya. Matapos tingnan ang lugar, maingat na sinabi ng kalihim, "Masama ito, Prinsipe Osborne." Hindi gumalaw si Clyde. "Sabihin mo, may problema sina Commissioner Thompson at Mr. Camino," sagot ng kalihim. Nakilala nila ang mga Torres, si Caden, at Rachel nang pumunta sila sa kay Harvey York kagabi. Hindi nila kayang harapin si Harvey. Tapos na ang Capital Gang. Si Ai ay kinasuhan ng 18 bilang laban sa kanya, at si Commissioner Thompson ay walang pagpipilian kundi ang magbitiw. Bakas sa mukha ng sekretarya ang nakakatakot na ekspresyon. Safe to say, lubos silang napahiya. At sa ibang bagay, hiniling ko sa isang tao na tingnan si Harvey York ngayong umaga. Siya ay pinaghihinalaang mula sa isa sa 5 nakatagong pamilya. Malamang collateral relative siya. Bukod dito, ang kanyang asawa ay ang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Mukhang may koneksyon din siya kay Longman. Siya ay kumikilos ng napaka-arrogant noong panahon niya sa Floatwell. Hindi lamang niya nilabanan ang mga Indian, ngunit nagawa pa niyang Hurricane ang mga tao ni Joseph. Hindi siya ordinaryong tao, sobrang minamaliit natin ito. Labis na nag-aalala ang kalihim, at wala siyang pakialam sa buhay ni Ai at ng iba pa. Ngunit natatakot siya sa katotohanang ang lalaking mahal niya ay makaladkad sa kaguluhan. Oh, ganoon ba? Medyo maganda ang background niya. At dito ko naisip na maliit na fries lang ang kinakaharap natin. Mukhang makakapagsaya ako. Bakas sa mukha ni Clyde ang pagtataka. Prince Osborne, dapat ba muna nating ilabas si Ai at ang iba pa sa kulungan? Hindi na kailangan. Hayaang manatili sila sa loob ng ilang araw. Magbibigay ito ng leksyon sa kanila. Binigyan siya ni Clyde ng isang maliit na ngiti. At saka, sooner or later I'm going to save my people because Harvey put them all there. Kung tutusin, paano ko haharapin ang sarili ko kung hahayaan ko siyang ipahiya ako ng ganito? Hindi ba binuksan ni Harvey ang Budokan? Padalhan mo siya ng regalo sa pakikipagpulong para sa akin. Nang maghanda si Clyde ng sorpresa para kay Harvey. Sa bakuran ng pamilya Bauer sa Floatwell. Paikot-ikot si Eleanor sa pinakasikat sa mga entertainment venue ng pamilya Bauer na nag-scroll sa mga dokumento sa kanyang cellphone. Si Jeff ay nagsasanay kasama ang ilang mga asong lobo, ang halatang mga kalamnan sa kanyang katawan ay lumalabas. Ilang araw nang nagugutom ang mga lobo. Mabangis na mabangis ang mga ekspresyon nila, na parabang nakalimutan na nila kung sino ang kanilang Panginoon. Ang naisip lang nila ay pagkain para mabusog ang kanilang sikmura. Si Jeff ay nanatiling matatag bilang isang bato kahit nasa harap ng mga gutom na aso, at bawat suntok na ibinabato niya ay sapat na para lumipad ang mga aso. Si Jeff ay nasa mapaglarong estado bago niya nakita si Eleanor. Agad niyang hinawakan ang isa sa mga aso gamit ang 2 kamay at pinaikot-ikot ang leeg nito, humugot ng kanyang huling hininga. Matapos itapon ang patay na aso sa lupa bilang pagkain ng iba, kumuha si Jeff ng maligamgam na tubig na dinala sa kanya ng kanyang kasambahay at pinunasan ang katawan nito. Pagkatapos ay magalang siyang naglakad patungo kay Eleanor. Maaga kang dumating ngayon, Fifth. Mayroon bang magandang balita na nais mong ibahagi sa akin? Ngumiti ng matamis si Jeff.
Ngunit makikita ng mga nakakakilala sa kanya na itinatago lang niya ang kanyang layunin sa pagpatay. Hindi ito maganda, ngunit hindi rin masama. Ngumiti si Eleanor at tumabi kay Jeff. Maya-maya pa ay naglakad-lakad ang dalawa. Si Harvey ay mas makapangyarihan at walang awa kaysa sa naisip natin. Nang makilala ko siya kahapon, binalak kong gamitin ang Toro para kontrolin ang mga negosasyon. Ngunit pinatay niya ang dilaw na Toro at agad na pinigilan ang aking mga plano. Gusto kong ipakita sa kanya ang ating lakas, ngunit mas mataas siya. Ibang bagay, bibigyan daw niya tayo ng 3 araw para ibalik ang pera. Magdaragdag siya ng $15 milyong na interes araw-araw. At kung hindi pa rin niya makuha ang pera pagkatapos nito, papatayin ka niya minsan at magpakailanman. Maingat na tiningnan ni Eleanor si Jeff. Nang makita ang kakaibang ekspresyon sa kanya, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Base sa aking pagsusuri, tiyak na gagamit ng puwersa si Harvey kung hindi maibabalik sa kanya ang kanyang pera. Malamang napapatayin ka niya dito. At saka, maraming ginawa si Harvey nitong mga nakaraang araw. Nagawa niyang top-okon sina Ai at Commissioner Thompson kagabi. Siya ay isang malupit na tao. Mukhang walang katotohanan ang kanyang mga aksyon, ngunit sa katunayan ito ay isang aral para sa amin. Binalaan niya kami na ang aming pagkakakilanlan ay hindi maaaring takutin siya. Ibinigay ni Eleanor kay Jeff ang telepono, ipinakita sa kanya ang mga detalye tungkol sa nangyari nitong mga nakaraang araw. Napabuntong hininga na lamang siya. Ayaw niyang pansinin si Harvey, ni ayaw niyang ipasa ang kanyang mga salita kay Jeff. Ngunit pagkatapos na maharap si Commissioner Thompson at ang Capital Gang ng ganoon kadali, wala siyang pagpipilian kundi ang manatiling nakabantay. Kawili-wili, nakikipag-ugnayan siya sa Capital Gang at kay Commissioner Thompson. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Jeff. May sinabi ba si Clyde tungkol dito? Huminga ng malalim si Eleanor. Ayon sa aking ulat, si Prinsipe Osborne ay walang nagawang malaki. Nagulat siguro siya sa narinig niya. Kung tutuusin, si Harvey ay isang matigas na tao. Siya ay nangingibabaw sa kanyang kamakailang oras sa Floatwell. Napangiti si Jeff matapos marinig ang mga salitang iyon. Isang aura ng hindi masabi na kapangyarihan ang maramdaman sa kanya. Kawili-wili, napaka-interesante. May nang-ahas na maging mayabang sa harap ko sa panahon ngayon. Medyo prominenteng figures din ang dalawa kong kapatid. Wala silang choice kundi maging mabait sa harap ko. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Harvey, itinapon pa rin siya ng York sa Hong Kong. Ano ang maaari niyang gawin maliban sa pagiging isang inaalagaan na tao? Pinapatakbo ang bibig niya, di ba? O naisip niya nakahanga-hanga siya dahil lang pinatay niya si Cody. Ordinaryong tao lang siya kahit gaano pa siya kahanga-hanga sa martial arts. Hindi siya katugma sa mga eroplano at kanyan. Parang yelo ang mukha ni Jeff. Kung gusto ko ito, magkakaroon ako ng buong hukbo laban dito sa pamamagitan lamang ng isang alon ng aking kamay. Walang karapatang magpakitang gilas sa harap ko ang mga kamangha-manghang tao. How dare he ask me for money? Maging si Joseph ay hindi maglakas loob na hilingin sa akin ang perang iyon. Sino siya sa tingin niya? Sa likas na katangian, si Jeff ay mas matalino at mas maraming kaalaman kaysa sa iba. Wala siyang pakialam kay Harvey. Habang sinusubukan ni Mandy na kolektahin ang kanyang utang, may isang tao si Jeff na nag-iimbestiga kay Harvey. Napuno siya ng pang-aalipusta kay Harvey, ngunit hindi niya akalain na maaari ring manalo si Harvey laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kalahati ng suporta ng pinuno ng sangay ng Longmen, kasama ang kalahati ng suporta ng 8 Inner at Outer Hall. Kung gusto niya, pwede siyang magpadala ng libu-libong lalaki para lang patayin si Harvey. Ngumiti si Eleanor. Si Harvey ay medyo malakas, ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang plano at ang mga tao sa likod nito ay hindi kapani-paniwala. Naghihirap si Joseph para sa bagong distrito ng Floatwell. Nalilito si Prince Osborne pagkatapos ng pagbagsak ng Capital Gang. Pero ano, gusto niyang mag-compromise ako para sa kanya. Imposible,
Hinangaan ni Jeff si Harvey, ngunit napakadiin ng kanyang mga mata. Naturally, hindi niya akalain na may karapatan si Harvey na alagaan siya. Inisip ni Eleanor ang sitwasyon bago nagpakita ng isang ngiti. Hindi naman talaga masama para kay Harvey na kumilos ng ganito. Dahil ganito ang pakikitungo niya sa iyo, ibig sabihin pare-pareho ang pakikitungo niya sa lahat. May dalawang tao na humaharang sa daraanan mo ngayon. Dalawa pang kapatid mula sa pamilya Bauer. Kakalabanin ni Joseph si Harvey ngayon. Kung may maiisip kayong laban kay Harold, hindi na natin siya kailangang harapin pagkatapos nito. Kung tutuusin, ikaw ang panganay. Kailangan mong pangalagaan ang iyong reputasyon na walang katulad. Magagawa nila ang anumang gusto nila. Para sa atin, ang pag-angat sa kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Hindi na natin kailangan ng iba basta't kaya natin iyon. Iminumungkahi kung ibalik mo ang pera kay Harvey. Bigyan mo pa siya ng 70 milyon kung kinakailangan, para lang kaibiganin siya. Tiyak na kikilalanan at ituturing kanyang backup habang siya ay nasa Floatwell. Kasama si Harvey, magagawa nating pukawin ang gulo sa likod ng mga eksena. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para harapin kaagad sina Joseph at Harold. Ang planong ito ay makikinabang lamang sa atin. Sinabi ni Eleanor kay Jeff ang kanyang mga iniisip. Ito ang kanyang plano upang magtagumpay matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa sitwasyon. Kung tutuusin, makakabangon lang siya kung ganoon din ang gagawin ni Jeff. Ang kanyang kayamanan at kaluwalhatian ay kumapit kay Jeff. Tama ka, tumango si Jeff. Ang sabi, ipapahiya ko lang ba ang sarili ko sa harap niya? Nagkompromiso ba ako para lang sa mga tagalabas? Kung may lumabas na balita tungkol dito, ako ay lubos na mapapahiya. Para kay Jeff, mas mahalaga ang kanyang pride kaysa sa anumang bagay. Hindi siya yumuko sa sinuman sa buong buhay niya. Gayunpaman, gagawin niya iyon sa isang tagalabas. Ito ay hindi mapapatawad. Alam ko kung ano ang iniisip mo, young master, sabi ni Eleanor. Ito ay medyo nakakahiya sa iyo. Oo, maaapektuhan ang iyong imahe kung may ibang nakakaalam tungkol dito. Ngunit kung titingnan natin ang mas malaking larawan, ang pakikipagtulungan kay Harvey ay ang magpapabilis sa iyong pagtaas. Sa anumang kaso, ang sitwasyon ng Longman at ng pamilya Bauer ay malinaw na ngayon. Walang mas mahalaga kaysa sa pag-akyat sa trono ng kapangyarihan. Kahit na ayaw mong makipagkompromiso para kay Harvey, at kahit na hindi mo gusto ang anumang masamang kasaysayan kasama ka. Hindi pa rin huli ang lahat kung magpasya kang patayin si Harvey pagkatapos mong tumindig sa iyong posisyon. Pagkatapos maging master ng pamilyang Bauer at Longman, magkakaroon ka ng pinakamataas na awtoridad sa Floatwell. Maraming tao ang maglilingkod sa iyo. Kapag nangyari iyon, hindi ka mahihirapang patayin si Harvey. At saka, masyadong maraming problema ang nangyayari sa Floatwell ngayon. Mas maganda kung kasama mo si Harvey. May tiyagang tinuruan ni Eleanor si Jeff, na sana ay tumigil na siya sa pakikipaglaban sa napakabigat na kalaban sa ngayon. Doon lamang magkakaroon ng mas magandang pagkakataon si Jeff na manalo sa laban para sa Longman. Kung nakuha ni Jeff sa kanyang mga kamay ang kanyang posisyon, ang Fifth Lady ay maaaring maging mistress ng pamilya Bauer. Maaaring wala siyang gaanong kayamanan, ngunit ang kanyang awtoridad ay hindi masusukat. Siguradong magiging angkop siya para sa nangungunang social circle ng H-Country. Natuwa si Eleanor sa naisip nito. Kaya naman binigay niya ang lahat para tulungan si Jeff. Ang batang iyon ay napaka-talented. Pinahirapan din niya ang maraming tao sa Floatwell kamakailan. Ang buong lungsod ay nagkakagulo dahil sa kanya. Alam kong may kakayahan siyang tao. Nagpakita ng curious na tingin si Jeff. Pero gusto ko pa rin makita ng personal. Tingnan ko kung may karapatan siyang magtrabaho sa akin. Sa ganoong paraan, malalaman ko kung kaibigan siya o kalaban. Natural, likas kay Jeff na pagdudahan ang lahat. Kung tutusin, matagal na siyang nakikipaglaban para sa trono. Bukod sa nakita niya, hindi siya makapaniwala sa sinabi ng iba. Kasama si Eleanor, mapait na tumawa si Eleanor, walang lakas ng loob na magsalita. Ayaw niyang hindi sinasadyang makasagabal si Jeff.
Alam din niya kung ano ang iniisip ni Jeff, naaakit siya kay Harvey, ngunit ayaw niyang magpasakop sa mga tagalabas. Para sa isang tao na tumatawag sa kanyang sarili bilang pinakamahusay na talentong nakababatang henerasyon ng Floatwell. Hinding-hindi papayag si Harvey na talunin si Jeff, gaano man siya kalakas. Kabanata 3530. Okay, enough of this talk. Mag-breakfast na tayo. Ngumiti siya. Ibang bagay. Pagdating mo dito, may pinadala na ako para hulihin si Mandy. Si Harvey ay medyo kahanga-hanga, hindi ba? Kung nalaman niya kung saan namin dinala ang kanyang asawa at iligtas siya. Sa ganoong paraan ay makikilala ko ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi niya makuha ang kanyang asawa bukas sa oras na ito, ibebenta ko ito sa Dark Island. Ang mga pinuno ng tribo doon ay parang isang babaeng mukhang magiliw na katulad niya. Inihayag ni Jeff ang kanyang pangingibabaw. Gusto kong makita kung ano ang reaksyon ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Eleanor. Maaasar mo si Harvey kapag ginawa mo iyon. Walang babalikan kung babaliktad ang lahat. Hindi mo ba sinasabi na siya ay kahanga-hanga? Malamig na tumawa si Jeff. Gusto mong tumabi siya sa akin at maging kakampi ko, di ba? Well, ngayon binibigyan ko siya ng pagkakataong magpakitang gilas. Gusto kong makita kung paano siya lalaban. Kung hindi niya ako matatakot, ano ang karapatan niya para labanan si Joseph? Anong karapatan niya na maging sandata ko? Hindi siya magiging karapat-dapat. Kahit na sinubukan natin ito, hindi natin dapat ginawa ang isang bagay na tulad nito sa unang lugar. Paano kung gusto ni Eleanor na kumbansihin si Jeff na umalis? Sampal. Gayunpaman, biglang ibinaon ni Jeff ang likod ng palad sa kanyang mukha. Napasubsob lang siya sa sahig, paralisado. Ano, sabihin mo matatalo ako sa kanya? Mabuti, makikita natin kung sino ang huling tumawa. Nag-cross arm si Jeff at naglakad palayo na may malamig na ekspresyon. Sa Marshall Hall, bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa lugar pagkatapos ng lahat ng kaguluhang iyon. Natagpuan ni Dylan ang ilan sa kanyang mga kapatid na lalaki upang tumulong, ngunit sa huli, wala silang nagawang makabuluhan maliban sa paglilinis ng lugar. Walang pakialam si Harvey. Nag-order siya ng ilang muebles online at planong pagandahin ang likod bahay sa lalong madaling panahon. Kung makalabas na si Cynthia, gusto niyang dito na rin sila manirahan ng kanyang kapatid. Para kay Lillian. Habang pinag-iisipan ni Harvey ang sitwasyon, biglang bumukas ang pinto ng Marshall Hall. Akala niya ay may naririto para magdulot ng higit pang gulo, ngunit nakita niyang nag-aalalang pumasok si Rachel. Masama ito, Mr. York. Kumunat ang noo ni Harvey. Anong mali? Nagbago ang ekspresyon ni Rachel. Naggiling ang kanyang mga ngipin. Nabalitaan ko lang na ang mga estudyanteng namamahala sa pag-protect kay Mandy ay nakitang nakagapos at itinapon sa labas habang sila ay walang malay. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Nasaan si Mandy? Tanong niya. Noklo, sagot ni Rachel. Napabuntong hininga si Harvey. Dahil wala pang nakakahanap sa kanya, nangangahulugan iyon na may posibilidad na buhay pa siya. Ang mga bodyguard ay baldado lahat. Ang Maybach lang ang natira doon. Hindi namin alam kung nasaan si Mandy ngayon. Sa paghusga mula sa pinangyarihan ng krimen, si Mandy ay maaaring kinuha ng isang makapangyarihang tao. Siguro, baka, nahihirapang magsalita si Rachel sa puntong ito.